Ngayon, maglaan tayo ng oras upang sama-samang aralin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Kaluwalhatian ng Kaharian ng Langit. May mga miyembro na, kahit na nagsimula sila na may kaunting pananampalataya, nagkakaroon sila ng tiyak na pagkaunawa at nagsasagawa ng mga katuruan ng Diyos at ng mga katuruan ng Biblia na may matinding pananalig. Samantala, mayroon ding mga miyembro na nakakaunawa sa mga katuruang ito pero nahihirapang isagawa ang mga ito. Marami na akong nakitang miyembro na matapos mamuhay ng tapat sa loob ng ilang panahon ay nagsimulang manghina. Pinababayaan nila ang pagpunta sa simbahan at tinutularan ang pamumuhay ng mundo. Ano ang dahilan kung bakit may miyembro na ang pananampalataya ay lalong nag-aalab araw-araw, samantalang ang ibang miyembro ay hindi ganoon? Isang araw, naglaan ako ng kaunting oras upang pagnilayan ang mismong tanong na ito. Kaya naisip ko na, ito ay dahil hindi nila tunay na nauunawaan ang kaharian ng Diyos. Kung hindi natin nauunawaan ang kaharian ng Diyos, hindi natin aasamin ang kahariang iyon, ni hindi natin iyon papangarapin. Patuloy nating inaakala na ang mga bagay sa mundong ito, ang mga bagay na nadarama ng ating limang pandama, ay ang kabuuan na ng lahat-lahat. Kadalasan, nang hindi man lang natin namamalayan, tinutularan natin ang uri ng pamumuhay na hinahangad ng mga tao sa mundong ito. Iniisip sa sarili, siguro, ganito ako dapat na mamuhay. Hindi ba't madalas na ganito ang kaso? Kung medyo napag-iiwanan o nalilihis tayo sa buhay na iyon, mapapaisip tayo kung namumuhay ba ako ng mali? Hindi ba dapat na gawin ko ito at iyon para makapaghanda ako sa aking hinaharap tulad ng iba? Sa ganitong paraan, tiyak na mapupuno tayo na maraming makamundong pag-iisip. Nakakita na ako ng maraming miyembro na mali ang pagkaunawa na ang hindi pamumuhay sa pamantayan ng mundo ay nangangahulugan na parabang may mali sa buhay nila at tinuturing din nilang mali ang mamuhay ng tapat at masigasig sa pananampalataya. Mga kapatid, pag nagsalita ang pastor para sa gawain ng kaharian ng langit, maaari niyong isiping, sa palagay ko, wala siyang anumang pinanghihinayangan. Kung tatanggapin niyo ito bilang kaalaman lang, hindi ito magtatagal. Gaya ng isang bahay na tinayo sa ibabaw ng buhanginan, sa tuwing maharap kayo sa mga paghihirap o sa mga paghahadlang ni Satanas, mabilis kayo manghihina at babagsak. Dapat nakilala natin kung sino tayo. Kahit na hindi natin lubos na masukat ang mundong hinanda ng Diyos, dapat nating itong maintindihan kahit papaano. Malamang na nakapagkwento na ako sa inyo noon ng patungkol sa sansinukob na nilikha ng Diyos. Kahit ano sabihin ko sa inyo, hindi nyo ito magawang ilarawan sa inyong isipan, hindi ba? Dahil hindi nyo pa ito nakita, hindi nyo ito maintindihan. Sa katunayan, hindi pa nga natin nararating ang hilagang polo hanggang timog polo ng Earth na 20,000 kilometro lang ang distansya. Kaya kahit hindi natin alam ang lahat ng detalyeng ito, basta-basta na lang ipinagpapalagay ng mga tao na malaki siguro ang Earth. Gayunman, sa totoo lang, mga kapatid, kahit na tamasahin pa natin ang lahat ng luwalhati nito, wala pa rin itong kabuluhan. Bakit wala itong kabuluhan? Ito ay dahil pag tiningnan nyo ang lahat ng pang-araw-araw na gawain sa buhay sa lupang ito mula sa pananaw ng sansinukob, makikita nyo na talagang walang kahulugan ang mga ito. Kaya ang mga nakaunawa nito ng tama ay madalas na nakakadama ng kawalang saysay sa buhay sa mundong ito. Kaya naman, sa Ecclesiastes chapter 1 verse 2 nasusulat, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Kahit na ginawa na ni Solomon ang lahat ng bagay na kayang gawin ng tao sa mundong ito, hindi pa rin siya nakatagpo ng anumang bagay na tunay na makapagbigay ng kasiyahan sa kanyang puso o makapupuno nito ng ganap na kagalakan. Kaya ngayon, pag-isipan natin ang langit sa pamamagitan ng sermon na may titulong, Ang Kaluwalhatian ng Kaharian ng Langit. Kung ang isang tao ay walang pananampalataya o pangunawa tungkol sa langit, sa tuwing tinutukso, inaakit o nililin lang siya ng ibang tao sa paligid niya gamit ang mga makamundong bagay, iiwan niya ang mga makalangit na bagay sa huli. Mga kapatid, dapat nating maunawaan kung gaano kaliit ang mundong ito na ating tinitirhan. Isang napakaliit na mundo na mas maliit pa kaysa sa dulo ng isang karayom. Ang mundo na ating pupuntahan, na hinanda ng Diyos kung saan tayo maghahari, ay hindi mundong gaya ng lupang ito.
Nang nakita ni Apostol Pablo ang kaluwalhatian ng ikatlong langit, ano ang naging tingin niya sa mga bagay sa lupa? Tinuring niyang basura ang lahat ng iyon. Iniisip, matagal ko na palang pinahahalagahan ang mga bagay na tulad nito. Ibinuhos ko ang lahat ng lakas, oras, at pagmamahal ko sa mga bagay na tulad nito. Ang mga ito ay wala talagang kabuluhan. Para gisingin ang iba sa katotohanan ito, nangaral si Apostol Pablo na may matinding sigasig. Ginawa niya ito dahil nakakadurog puso sa kanya na hindi alam ng mga tao ang katotohanan ito. Kaya naman, pag-isipan natin ito ngayong araw. Naaalala niyo ba kung ano ang nabanggit ko sa inyo noon tungkol sa diametro ng Earth? Ang diametro nito ay mga 12,700 kilometro. Kung lalakbayin niyo iyon na nakasakay sa isang sasakyan na 1,000 kilometro kada oras ang takbo, malalakbay niyo ito sa loob lang ng 12 oras mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo. Hindi ba't napakaliit nito? Ang Earth ay hindi naman talaga isang malaking lugar. Gayunman, habang nabubuhay tayo sa mundong ito na hindi naman gaanong kagandahan, napapatanong tayo sa mga sarili natin, ano kaya ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito? Ano kaya ang ibig sabihin ng kapangyarihan sa mundong ito? Ano kaya ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng maraming bagay sa mundong ito? Patuloy tayong nagkakaroon ng kuryosidad sa mga bagay na ito. Lagi nagsisikap na maghangad ng higit pa at magtamasa ng higit pa. Mga kapatid, pag nakapasok na kayo sa kaharian ng langit, malamang na matatawa na lang kayo sa mga bagay na hinangad nyo sa lupa. Pag naglalaro ang mga bata ng bahay-bahayan, hindi ba't pinahahalagahan nila ang kanilang mga laruang kaldero, laruang kutsara, at laruang chopstick? Pag dumating ang isa sa kanilang mga kaibigan at pumilit na kunin iyon, nagsasabi, akin na lang yan, kahit isa lang, magkakaroon ng gulo. Ito ay dahil para sa batang iyon, mas mahalaga ito kaysa sa anumang kayamanan. Gayunman, mula sa pananaw ng isang nasa hustong gulang, ano kaya ang magiging tingin niya rito? Napakaliit na bagay lang naman ng mga ito. Pag humingi ang isang kaibigan ng isang laruan, kahit na marami namang laruan ng bata at madali lang na ibahagi ang mga ito, hindi ito magagawa ng bata. Sa parehong paraan, dahil ang ating mga isipan ay nakakulong sa maliit na espasyong ito na tinatawag na Earth, hindi natin magawang makita ang malawak na mundo na inilatag ng Diyos sa harapan natin. Kung gayon, kahit nasabihin ng Diyos na, dadalhin ko kayo sa napakalawak na mundong ito at hayaan ko kayo maghari lahat doon, madalas ay hindi pa rin natin lubos na naunawaan ang kahulugan nito. Dahil dito, di maiwasang mapabayaan natin ang salita ng pangako ng Diyos na nagsasabing, kung makapagliligtas kayo ng isang kaluluwa, ang kaluwalhatian nyo ay magniningning na gaya ng mga bituin sa langit magpakailanman. Gaano man katapat na ipaliwanag ng Diyos ang mga bagay na ito, iniisip lang ito ng mga tao bilang isa pang bersikulo sa Biblia. Hindi nila mauunawaan ang mga ito ng higit pa rito. Kaya nakatali sila sa isang nakalulungkot na landas ng pananampalataya nang hindi maisip ang tanong na, ano kaya ang mangyayari kung mabibigo ako makapasok sa kaharian ng langit? Sa huli, nabibigo sila maghanda o magsagawa ng anumang bagay hanggang sa dumating ang Diyos Ama sa lupang ito upang magdala ng paghuhukom. Kahit na ipinapakita ng eksakto sa Biblia kung ano ang gagawin niya sa kanyang pagdating, iniisip nila, isang senaryo lang iyan sa Biblia, magiging iba ito sa realidad ko. Ito ay dahil wala silang alam patungkol sa kaharian ng langit. Dahil hindi nila alam ang mga bagay ng kaharian ng Diyos, ang kanilang pansin ay nananatili lang sa lupang ito. Kung paano sila rerespetuhin ng iba, kung paano sila magtatamasa ng higit sa iba, at kung paano sila mamuhay ng marangya sa isang mas malaking bahay kaysa sa iba. Dapat nating ituon ang ating mga pag-iisip sa kaharian ng langit. Sa Colossians chapter 3 nasusulat, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Pag iniisip natin ang mga makalangit na bagay, dapat tayo magalak. Gayunman, mga kapatid, tunay ba kayong nagagalak na nasa inyo ang katotohanan ito? Ang ilan ay nagagalak, ang ilan ay hindi gaanong nagagalak, ang ilan ay medyo lang, at ang iba ay walang pakialam. Ito ba ay dahil sa iniisip nyo na ang katotohanan ito ay mas mabuti lang ng kaunti kaysa sa mga doktrina ng ibang mga simbahan? Kailangan nating lisaning lahat ang mundong ito balang araw. Kaya kung pupunta ako sa simbahan ng wala sa loob, magiging maayos din ito sa huli. Mga kapatid, kung ituturing nyo ang inyong pananampalataya na may ganitong malabong kaisipan, hindi maiiwasang harap kayo sa isang sandali na mapanganib na krisis. Buksan natin ang Matthew chapter 25 verse 23.
Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit din ang tumanggap ng isang talento at sinabi niya, Panginoon, alam kong ikaw ay taong malupit na gumagapas ka roon sa hindi mo hinasikan at nagtitipon ka roon sa hindi mo kinalatan ng binhi. Kaya ako'y natakot at ako'y umalis at itinago ko sa lupa ang talento mo. Heto, iyon na ang sa iyo. Ngunit sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masama at tamad na alipin. Alam mo palang ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nagtitipon sa hindi ko kinalatan ng binhi. Dapat sana'y inilagak mo ang aking salapi sa mga mangangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay matanggap ko kung ano ang akin, pati na ang pakinabang. Kaya't kunin ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa kanya na may 10 talento sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng kasaganaan. Ngunit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. At ang aliping walang pakinabang ay itapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Bakit tumatangis ang mga taong ito at nagangalit ang kanilang mga ngipin? Tumatangis sila at nangangalit ang kanilang mga ngipin dahil hindi sila kasama sa kaluwalhatian ng kaharian ng langit. Hindi natin lubusang maunawaan ang kadakilaan ng luwalhati ng kaharian ng langit. Dahil sinasabing ito ay isang bagay na hindi man lang maisip ng ating mga isip. Ang diametro ng Earth ay sinasabing humigit kumulang 12,700 kilometro. Ang diametro ng araw naman ay sinasabing mga 1,400,000 kilometro. Kung ang araw ay magiging 100 metro, ang Earth ay magiging mas maliit pa sa 1 metro. Hindi ba? Ganito kaliit ang ating Earth. Hindi lang iyon. Ang mga bituin na gaya ng Deneb at VY Canis Majoris ay may sukat na hindi man lang may kukumpara sa Earth. Ang Earth ay hindi kasinlaki man lang ng isang butil ng alabok. Sa ganitong kalawak na sansinukob, may tunay na di maisip na bilang ng mga bituin at napakaraming galaksi. Sinasabi ng mga tao na kahit na gamitin ng modernong agham ang lahat ng makabagong optikal na kagamitan nito, gaya ng Hubble Telescope, hindi pa rin natin masusukat ang laki ng sansinukob. Gayunman, ano nga ba ang ginawa ng Diyos para sa atin? Ipinaalam niya sa atin na umiiral ang ganitong mundo. Isang mundo na hinanda niya para sa kanyang mga minamahal na anak. Ang mga naniniwala rito ay buong sigasig na tinatapos ang takbuhin, gaya ni Apostol Pablo. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo ay nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo ay namamatay. Matapos makita ni Pablo ang kaluwalhatian ng kaharian ng langit, maging hanggang sa 3 langit, ang mga makalupang bagay tulad ng pag-aasawa ay naging pangalawa na lang sa kanya at ang lahat ng kaalamang natipon niya ay naging walang kabuluhan din sa kanya. Kahit na may isang tao na pinupuri ng lahat ng tao sa lupa bilang ang pinakadakilang tao na nabubuhay mula sa pananaw ng malawak na sansinukob, para lang silang mga bata na naglalaro ng bahay-bahayan na nagsasabing, "Ako ang hari, ako ang pinakamagaling sa lahat. Dapat niyo akong sambahin." Sa paningin na matatanda, hindi ba't parang bata lang silang tingnan? Dahil ang kaharian ng langit ay isang mundo na napakaganda. Ano kaya ang sasabihin ng mga hindi makakabahagi rito? Dapat sana ay mas nagsikap ako noon. Dapat sana noon ay mas pinahalagahan ko ang langit. Tiyak na pagsisisihan ng lahat ang panahon ng kanilang inaksaya. Halimbawa, ang diametro ng ating solar system ay mga 9 bilyong kilometro. Ang diametro ng ating galaxy ay sinasabing mga 946 na trilyong kilometro. Hindi talaga natin maunawaan kung gaano kalaki ang sukat na ito dahil hindi pa natin ito nakikita. Maiisip na lang natin na siguro ganito nga ito kalaki. Sa puntong ito, ang Earth ay nagmumukhang mas maliit pa kaysa sa isang pinong butil ng alabok. Sa ibang salita, parang wala lang talaga ito. Mga kapatid, kaya niyo ba itong ilarawan sa inyong isipan? Naririnig na nilalarawan ito sa mga salita lang. Madaling mag-isip na, siguro may ganoong mundo nga. Gayunman, halos himatayin si Apostol Pablo na makita niya ang 3 langit.
Akala ko ang lupang ito lang ang mayroon, pero mayroon pa palang isang napakalawak at kahanga-hanga mundo. Ipinangako sa atin ng Diyos ang mismong mundong iyon. Dahil dito, mas mapapahalagahan pa rin ba natin ang mga bagay dito sa lupa? Kahit na ilaan natin ang mga sarili sa paghangad ng mga bagay sa itaas, ang oras na ibinigay sa atin sa buhay na ito ay hindi pa rin sapat. Kaya nga, hindi ba't nasusulat sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan, na siyang buhay na walang hanggan. Kaya ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na hinanda ng Diyos para sa atin. Ito ay lampas sa ating imahinasyon. Isipin niyo ito, ang ating galaksi na Milky Way ay may diametro na 100,000 light year. Maging ang hangganan ng ating sariling galaksi ay napakalayo na hindi natin mawari. Pero napakaliit lang nito kung ikukumpara sa buong sansinukob. Gaano marahil nalulungkot ang Diyos kung hindi nauunawaan ng kanyang mga anak ang malawak at maluwalhating mundong ito na kanyang hinanda. Ang hinanda at ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga anak ay kahanga-hanga at maluwalhati. Pero hindi nila ito mailarawan sa isipan ni pangarapin man lang. Iniisip nila, may kapirasong lupa naman ako sa probinsya. Baka mas masaya pa kung doon na lang ako mamuhay. Dahil ang kanilang pag-iisip ay nakakulong lang sa mundong ito, nagkukulang sila sa pananalig kahit habang binabasa nila ang mga salita ng Diyos. Kahit na ipinangako ng Diyos na ipagkakaloob niya ang mga pagpapala kung kikilos sila alinsunod sa kanyang kalooban, hindi pa rin nila ito nagagawa. Mga kapatid, isa sa mga dahilan kung bakit si Apostol Pablo ay naging isang dakilang tagapanguna ng Ebanghelyo ay dahil pinasulyap sa kanya ng Diyos ang kaluwalhatian ng ikatlong langit. Nang makita niya ito, halos mahimatay siya. Tunay na hinanda ng Diyos ang gayong mundo para sa atin. Ganoon ang kanyang reaksyon. Kahit na saglit lang niyang nakita ang isang maliit na bahagi nito. Mga kapatid, isang mundo na lampas sa ating imahinasyon bilang mga tao ang hinanda para sa atin. Kahit nang ipinakita ito ng Diyos kay Apostol Juan, hindi niya ito mailarawan gamit ang mga salita ng tao. Nakapagsulat lang siya ng parang ganito. Ang trono ng Diyos ay naroon na may laksa-laksang anghel sa bawat panig at sila ay walang humpay na nagsasabi araw at gabi, banal, banal, banal. Sino ba ang makakayang ilarawan ng mundong iyon? Sino nga ba ang makakahanap ng mga salitang sapat upang mailarawan iyon? Dapat nating pagnilay-nilayan na malalim ang mga katotohanan ito kahit na hindi tayo karapat-dapat dahil sa ating mga nagawang kasalanan noon. Nilikha pa rin tayo ng Diyos sa kung sino tayo ngayon sa pamamagitan ng kanyang banal na pag-ibig at sakripisyo. Paano kung nakatuon lang tayo sa mga bagay na nakikita natin dito sa lupa? Ang tanging mapapansin lang natin ay ang bahay ng kapitbahay natin. Kahit na maglakbay tayo sa silangang baybayin para sa pagsikat ng araw sa araw ng bagong taon, gumagalaw pa rin tayo sa loob ng 12,700 kilometro na hangganan ng planetang ito, hindi ba? Hindi ang mundong ito ang lahat-lahat. Pag tinignan natin ang Earth mula sa labas ng mundong ito, iisipin natin, tumira ba ako sa ganoong kaliit na lugar? Matatawag pa ba iyon na planeta? Sa ganitong mundo tayo naninirahan. Kaya sinabi ni Jesus, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Dahil ang kaharian ng Diyos, ang mundong babalikan natin ay napakaluwalhati at napakaganda na hindi mailarawan sa mga salita. Ano ang sinabi ng Diyos? Kahit nasabihin ko ito sa inyo, hindi nyo ito magawang ilarawan sa inyong isipan. Kaya ituturo ko sa inyo ang daan patungo sa kaharian ng langit. Kaya halik kayo, para kayo mismo makakita nito. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit tinatag ng Diyos ang kanyang mga tuntunin, mga regulasyon at mga kautusan para ipakita sa atin ang daan patungo sa kaharian ng langit? Ipinangako ng Diyos sa atin na maluwalhating mundong ito, binibigyan tayo ng mga pangarap at pag-asa. Gayunman, sa lupang ito, saan ba talaga natin nilalagay ang ating pag-asa? Madalas ang sagot ay isang nakadudurog pusong katotohanan. Sama-sama nating tingnan ang 1 Corinthians chapter 2 verse 8. Walang sino man sa mga pinuno ng sanlibutan ito ang nakaunawa nito, sapagkat kung naunawaan nila ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos.
Sapagkat sinong tao ang nakakaalam ng isipan ng isang tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Kaya't walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos, maliban sa espiritu ng Diyos. Ngayon ay aming tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Na ang mga bagay na ito ay aming sinasabi, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi nang itinuturo ng Espiritu na ipinapaunawa ang mga spiritual na mga spiritual. Dahil hindi naunawaan ng mga tao ang katotohanan ito, nananatili silang nakatuon sa mundo, iniisip na, kung gagawin ko ito, magkakaroon ako ng dakilang kapangyarihan. At kung gagawin ko iyon, magtatamasa ako ng maraming bagay. Ito mismo ang layunin ni Satanas, ang ituon ang ating atensyon dito sa lupa. Ginagawa niya ito para hindi natin makita ang mga makalangit na bagay. Hindi ba't pumarito ang Diyos sa lupang ito para buksan ang ating mga mata, para makita natin ang langit? Magpatuloy tayo sa verse 14. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga bagay na iyon ay kahangalan sa Kanya. Masigasig tayong nangangaral, masikap na nagtuturo na salita ng Diyos, at taimtim na nananalangin. Pag nakikita ng mga tao sa mundo ang ganitong pamumuhay, madalas nilang sabihin ang talagang nakatuon na ng husto ang buhay nila sa kanilang simbahan. Kaya ipinahayag ni Apostol Pablo, kung ako man ay mabubuhay, ako ay mabubuhay para sa Panginoon. Nasaksihan ni Apostol Pablo ang walang hanggang kaluwalhatian ng ikatlong langit. Nagkaroon siya ng pananaw na naiiba sa mga namumuhay na nakatuon lang sa mga bagay ng mundong ito. Dahil dito, buong sigasig at katapatan siyang gumawa para sa Ebanghelyo ng Diyos, hindi ba? Nagmakaawa ang mga tao sa kanya. Kung pupunta ka roon, nakaabang sila para huliin at patayin ka. Kaya pakiusap, huwag ka nang pumunta roon. Sasabihin niya, handa ako na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito ay dahil naunawaan niya ang kaluwalhatian ng langit. Tingnan natin ang verse 14. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Ngunit nauunawaan ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay, subalit hindi siya nauunawaan ng sinuman, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, subalit nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Mga kapatid, sinasabi ba na kayang sukatin ng mga tao ang hinanda ng Diyos para sa atin? Hindi natin dapat na patuloy na ipakita sa Diyos ang mababaw na pagtatalo na ito, ang pagsukat sa ating mga sarili laban sa isa't isa na parang mga acorn na ikinukumpara ang taas. Pag tiningnan natin ang sansinukob ayon sa ipinahayag ng Diyos tungkol dito, mamumuhay tayo sa mundong ito na handang magbigay daan sa iba at nang mapagpakumbaba. Hindi ba't sinabi ng Diyos na kung gagawin natin ito, itataas niya tayo pagdating natin sa langit? Kaya nating gawin ang lahat ng bagay na ito. Dapat tayong mamuhay na may kahit kaunting kamalayan sa ating mga puso kung ano talaga ang mundong ito kumpara sa malawak na sansinukob. Kung mamumuhay tayo sa ganitong paraan, mag-aalab ang ating pananabik. Ganoong lugar ang pupuntahan ko sa hinaharap. Dapat nating itong maunawaan kahit papaano. Ano nga ba ang mundo ng Diyos? Ito ay isang mundong hindi masusukat. Naiintindihan niyo ba ito? Kung gayon, saan natin dapat na ilagay ang ating pag-asa? Huwag nating kalimutan na naghihintay sa atin ang isang maluwalhating mundo. Para kay Apostol Pablo, ang lahat ng material na bagay na tinaglay niya sa mundong ito, ang kanyang karunungan, ang kanyang katayuan sa lipunan, ang kanyang awtoridad, at ang lahat ng makamundong kaalaman na natutunan niya ay walang kabuluhan. Naunawaan niya na ang lahat ng ito ay tunay na walang kabuluhan sa harap ng Diyos na namamahala sa buong sansinukob. Nagpakumbaba siya at kusang ibinaba ang kanyang sarili. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit nilaan ni Pablo ang kanyang buong puso at pag-iisip sa pagpapahayag ng kaharian ng Diyos saan man siya magtungo? Tingnan natin ang 2 Corinthians chapter 12 verse 1. Tingnan natin ang chapter 12 verse 1. Kailangan ako'y magmalaki. Kahit ito'y hindi kapaki-pakinabang, ngunit ako ay magpapatuloy sa mga pangitain at mga pahayag ng Panginoon. Kilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Mayroon ng 14 na taon ang nakakaraan, dinala sa ikatlong langit. Kung nasa katawan man o kung nasa labas ng katawan, hindi ko alam. Ang Diyos na nakakaalam. At nalalaman ko na ang taong iyon, kung nasa katawan man o nasa labas ng katawan, hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakaalam. Ay dinala pa itaas patungo sa paraiso
at nakarinig ng mga salitang hindi dapat sabihin na hindi pinahihintulot sa tao na ulitin. Hindi ba totoo na matapos makita ang kaluwalhatian ng ikatlong langit, makatanggap ng mga pagpapala at matapos aliwin ng Diyos, naunawaan niya na umiiral ang isang mundong mas dakila kaysa sa anumang nasa lupang ito. Kaya masigasig siyang tumakbo para sa kahariang iyon at sa katuwiran nito? Hindi natin dapat naisipin na ang nakikitang mundong ito ay ang lahat-lahat na. Sa halip, dapat nating isipin na malawak na mundo na ipinakikita sa atin ng Diyos. Sino ang lumikha ng sansinukob at ang lahat ng naroroon? Iyon ay ang Diyos. Kung gayon, sino ang siyang namamahala sa lahat ng bagay? Ang Diyos ang namamahala sa lahat ng bagay. Gayunman, sa lawak ng kanyang nasasakupan, ang lugar na ito na tinatawag nating Earth ay napakaliit na halos gaya ng wala. Sa halip na magsikap na maging pinakadakila sa mundong ito, mula sa araw na ito, baguhin natin ang ating mga kaisipan at mga puso upang tayo ang siyang maging pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Kung itataas kayo sa lupang ito, kayo ang magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Maaring tila kakaiba ito, pero dahil ang Diyos mismo ang nangako nito, hindi ba't dapat tayong maniwala at sumunod sa kanyang salita? Si Apostol Pablo rin ay nagkaroon ng malalim na realisasyon. Kaya sinabi niya, wala akong ibang nanaisin na malaman kundi ang sakripisyo ni Kristo sa krus na ginawa niya para sa akin. Hindi makalimutan ni Apostol Pablo ang mga bagay na nakita niya sa mga pahayag at pangitain. Buksan natin ang 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, sa panlabas, tayo ay nabubulok. Ang aming panloob na pagkatao ay ano? Ay binabago sa araw-araw. Sapagkat inihahanda tayo nito magaan at panandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kahit na hindi nyo ito nakikita ngayon, ang mga bagay sa maluwalhating mundong iyon ay tunay na walang hanggan, tunay na kahanga-hanga, at tunay na nagniningning. Nakakadurog puso na makita ang mga taong walang nalalaman sa katotohanan ito, na pinahahalagahan ang mga bagay ng lupang ito at isinasantabi ang mga maluwalhating pangako at mga pagpapala ng Diyos na tila walang halaga ang mga ito. Mga kapatid, huwag nating talikuran kailanman ang ating pananampalataya. Ang mga katuroan ni na Ama at Ina ay ibinigay para gabayan tayo tungo sa kaharian ng langit. Noon, wala pang teleskopyo. Nang sinubukan ng mga tao na suriin ang sansinukob, ang nakita lang nila noon ay ang mga bituin. Gayunman, sa pag-unlad ng agham ngayon, natuklasan na ang lahat ng bituin na lampas sa abot ng paningin ng tao. Habang mas marami tayong natutuklasan, mas napapamangha tayo sa lawak at kawalang hanggan nito. Sa palagay ko, ang mga astronomo na nag-aaral ng mga bagay sa kalawakan ay marahil ang pinaka-nakaramdam ng hiwaga at kamangha-manghang gawa ng Diyos ng mas malalim kaysa kanino man. Marahil ay naunawaan nila ng higit kanino man kung gaano kawalang halaga ang buhay ng tao. Kaya hindi tayo dapat kailanman mapunta sa lugar ng pagtangis at pangangalit na mga ngipin. Ang mga nakakaalam at nakakaunawa sa mga bagay na ito ay naglalakad sa landas ng pananampalataya, marahas na sumusulong araw-araw. Gayunman, kung pupunta lang kayo sa simbahan at dadalo sa pagsamba dahil sa nakagawian nyo lang, tunay na nakalulungkot ito para sa Diyos. Marahil ay isipin niyang, gaano ko pa man sabihin sa kanila, bakit hindi nila maintindihan, bakit hindi nila naunawaan ang katotohanan. Ang langit ay hindi kailanman maikukumpara sa laki ng araw at ng earth. Pero ang kanyang mga anak ay hindi tumutuon sa mga makalangit na bagay, kundi sa halip ay nagsisikap at naglalaan ng kanilang oras sa pagsisikap na makamit lang ang mga bagay ng mundong ito. Ang pinaka nagdadalamhati ay ang ating makalangit na Ama at makalangit na Ina. Kahit na ipinahayag na sa atin ng Diyos ang lahat ng katuruan ng Biblia, paano kung mabigo pa rin tayong maunawaan kung para saan tayo dapat na mabuhay? Suriin natin ang ipinangako sa atin ng Diyos na nirecord ni Apostol Juan. Buksan natin ang Revelation chapter 22 verse 1.
Sa Revelation chapter 22 verse 1, nasusulat, "At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa. At hindi na roon magkakaroon pa ng isinumpa. Ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin at makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan ni ng liwanag man ng araw sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila at sila'y maghahari magpakailan pa man." Pag sinabi ng Biblia na maghahari kayo, naniniwala ba kayo? Hindi ko pa nga naranasan maging isang simpleng leader sa aming lugar, kaya paano ako magiging maharlikang pagkapari sa kaharian ng langit? Totoo ba na ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang ganitong luwalhati sa kaharian ng langit? O sinabi lang niya ang mga salitang ito para bigyan tayo ng malabong pag-asa? Tingnan natin ang verse 6. "At sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito ano? Tapat at tunay." Sino ang nagsabi ng mga salitang ito? Malinaw na nangako sa atin ng Diyos. Anumang paghihirap o pagsubok ang maaaring harapin nyo sa lupang ito, aking bayan na ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Huwag niyong katakutan ang pagkutya ng mga tao. Huwag kayong mabalisa sa kanilang mga paglait. Ito ay dahil ang kanilang mga paglait at pagkutya ay maglalaho lahat sa maikling panahon. Mga kapatid, hindi ganoon kahaba ang buhay. Ang panahon natin para maging tapat sa Diyos ay maikli lang. At maikli rin ang panahon na paghahadlang sa atin ng mga kalaban. Ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kailangang mangyari kaagad. Ito ang tinuturo sa atin ng Biblia. Mga kapatid, para saan tayo dapat na mabuhay? Kung ang mga magiging hari sa kaharian ng langit ay mag-aaksaya ng kanilang oras sa lupang ito, sa halip na gamitin ito para sa Diyos, magmamakaawa sila sa huli. Panginoon, buksan ang pinto, pagbuksan mo kami. Natauhan na kami ngayon. Mula ngayon, mamumuhay na kami ng tama. Sasabihin ng Diyos, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, mga kapatid. Hindi ito kailanman dapat na maging realidad natin. Huwag nating kalimutan na naghihintay sa atin ang isang maluwalhating mundo hanggang sa araw na dumating si Ama, panghawakan ang dakilang pag-asang ito at yakapin ang dakilang pangarap na ito ng may pananampalataya. Kung nahihirapan kayong isipin ito, subukan niyong hanapin sa internet ang sukat ng sansinukob o ang mga bagay sa kalawakan. Lalabas ang lahat ng impormasyong ito. Hinihimok ko kayo na tingnan ito mismo. Iisipin nyo, tunay na napakaliit ng mundong ito. Gayunman, ito ang lugar kung saan ko ibinuhos ang aking puso at ipinuhunan ng lahat. Pumarito ang Diyos sa lupang ito para sa mismong layunin na akayin tayo sa kaharian ng langit. Tunay ba akong namumuhay ayon sa kanyang mga katuroan? Hindi ba dapat tayong maging mga taong nagninilay-nilay sa ating sarili araw-araw? Buksan natin ang Romans chapter 8 verse 6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Ngunit kayo wala sa laman, kundi nasa espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Pumunta tayo sa verse 12. Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mamuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi tayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkukupkop na dahil dito ay tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalatiin namang kasama niya. Pag pinagnilay-nilayan niyo ang kaluwalhatian ng kaharian ng langit, hindi mapipigilang tumibok na mabilis ang mga puso niyo araw-araw. Ang isang makasalanang tulad ko
Ano nga ba ang nagawa kong mabuti para sa Diyos? Upang ipaghanda niya ako ng ganitong kadakilang hinaharap at ng ganitong napakalaking mundo at pinagkalooban ng mga araw ng puno ng damdamin na nagpapabilis ng tibok ng puso at nakasasabik na pananabik. Anong biyaya ito? At anong pagpapala ito? Nang may ganitong pananaw at pananampalataya, humayo at mamuhay na may buong sigla, ang inyong mga hakbang ay magiging magaan sa paglabas nyo para mangaral at magiging magaan ang inyong mga hakbang pagpunta nyo sa simbahan. Magiging desidido kayong ipaalam ang tungkol sa makalangit na mundong ito sa kahit isa pang kaluluwa. Hindi ba't hindi nyo mapipigilang buksan ang inyong mga bibig? Magpatuloy tayo sa verse 18. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat may hambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Dapat nating maunawaan na ang pagdurusang tinitiis natin sa loob ng maikling panahon ay wala lang kumpara sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Pumunta tayo sa verse 24, sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Ang ibig sabihin nito ay maging matiisin at maghintay ng kaunti pa at makikita nyo kung ano ang magiging resulta. Sa ganitong paraan, binigyan tayo ng Diyos ng patunay na tayo ay kanyang mga anak. Sa pamamagitan ng tipan ng Paskwa, pinagkaloob niya sa atin ang kanyang banal na laman at dugo. Sinabi niya, kung mananatili kayo sa bagong tipan, ako ay magiging Diyos nyo, at kayo ay magiging aking bayan. Bagaman ang lahat ng tao sa mundo ay naniniwala sa Diyos, sa huli, hahanapin ng Diyos sa mga nagtataglay ng kanyang banal na DNA. Hindi ba't sinasabi na nilagyan ng Diyos ng tatak ang ating mga noo? Alam niya ang lahat. Siyempre, ang ating pang-araw-araw na buhay rito sa lupang ito ay tunay na mahalaga. Gayunman, tunay na isang kaawa-awang bagay ang mamuhay para lang sa kasalukuyan nang walang pag-asa para sa hinaharap sa langit. Habang tumitingin tayo sa hinaharap, pagtagumpayan natin ang lahat ng paghihirap at pasakit ngayon. Akayin natin ang mas maraming kaluluwa sa pagsisisi at dalhin sila sa mga bisig na makalangit na amang ansangho at ng makalangit na inang bagong Jerusalem na nagbigay sa atin ng katotohanan. Ipinapanalangin ko na gaya ni Apostol Pablo, tatakbo tayo tungo sa kaharian ng langit araw-araw nang may mga pusong puno ng kagalakan at pananabik. Umaasang nakatanggap kayo ng maraming biyaya sa pamamagitan ng mga salita ngayon. Nais kong tapusin ang sermon na ito. Maraming salamat.